Hello mga kabayan, kung kayo ay isang foreign worker in South Korea or may planong magtrabaho dito sa South Korea, so here are some essential tips to help you navigate the culture like a pro. So unang-una, hierarchy at respeto. So sa South Korea, sobrang halaga ng respeto at hierarchy, lalo na sa workplace. Parang leveling up lang yun sa game. Laging alamin kung sino yung may mataas na XP. In short, dapat alam nyo kung sino yung nakakataas sa inyo. Napakahalaga nun sa kanila. Huwag mong, yung team leader nyo, usually mga team leader, ano pa ba? Panjang, chajang, shiljang, yung mga ganon. Huwag nyo silang itratrato or kakausapin na para lang nakikipag-usap kayo sa kaibigan nyo. Dapat marunong kayo, matuto kayo kung paano sila tratuhin. In short, alam nyo kung sino yung alam nyo kung kanino kayo didikit. Yun. Yun yun. Pag tingin nyo ay high level, ay huwag masyadong lumebel. Ganun lang. Level-level lang tayo dyan. Sunod ay language and communication. So, learning some basic Korean phrases can be a lifesaver in South Korea. Huwag paengot-engot. Hindi naman engot-engot. I mean, alam niyo yun, yung communication here is like playing a game of charades. So, sometimes you've got to read between the lines to keep the harmony. Yun. Yung gamitin niyo yung time nyo, yung inyong mga vacant or kung may time kayo, alam mo yun, mag-aral kayo kahit pa isa-isang salita lamang para hindi, yung mga Koreano kasi mabilis-bilis yan. Gusto nila bilis-bilis. Pag may sinasabi sa inyo, hindi nyo agad naiintindihan, iinit ulo ng mga yan, kaya dapat marunong kayong mag-Korean. Okay? Work culture. So, asahan nyo na yung mahabang oras ng trabaho at saka yung teamwork dito sa South Korea. Alam nyo gayon na, alam nyo yun dito, teamwork. Lagi sila teamwork. Kahit nga pagtatapon ng basura, kailangan kasama mo yung mga ka-team mo eh. Dapat laging sama-sama yung pagtatrabaho. Yung parang, ang simple-simple lang, kaya-kaya mong gawin mag-isa, pero, kailangan may kasama ka. So, kung ikaw kaya mong gawin mag-isa, okay lang. Pero pag nakita nyo yung inyong mga ka-work na may ginagawa, ay huwag ho kayong uupot patingin-tingin lang, maiinis yan sa inyo. Kailangan, kung ka-team nyo, tutulungan nyo. Yun. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. So, yun. At saka, huwag kayong magulat kung yayain kayo ng katrabaho nyo after work gathering, yung tinatawag nila na heshik. So, chance nyo na yan parang mag-band over food and drinks. Tandaan lang kung ano yung mga nangyari dun sa heshik. Kung hanggang dun lang yun, wala nang lalabas. Yung merong makulit, medyo maarting, yung mga ganito, ganyan. Huwag nyo nagkikwento sa iba. Hindi maganda yon. Greeting. So, bowing, yung pagbabaw yung tamang paraan ng pagbati dito sa South Korea. Yung slight bow, tapos may kasamang handshake kapag mga business settings yung inyong pupuntahan. So, nagpapakita yan ng respeto at pagiging professional. So, bonus points kung may konting style. Ano yun, ganyan? Joke lang. Hindi, totoo. Dapat pagbabati kayo dito, hindi usin, hi, bye. Yung inyong team leaders, sabihin yung bye. Hindi, kailangan may bow kayo. Anihiga sa'yo, mga ganon. Yun na yun. So, dining etiquette. So, tips ito, kapag kasama nyo kumain yung inyong mga ka-work. So, maghintay munang magsimulang kumain yung nakakatanda. Kung sino yung pinakamatanda sa grupo nyo na kumakain, hintayin nyo muna na, na makasubo na sila or buhatin na o kapitan nila na yung chopsticks nila or yung kutsara nila. Makapag-umpisa na silang kumain bago kayo kumain. So, it's a sign of respect para sa kanila. And, ihanda nyo na yung inyong skills sa chopsticks. Bibihira na lang dito yung nagtitinidor pag kumakain. Wala kayong makikitang nagkakamay sa restaurant, isa din 'yon. Dapat mag-aral na kayong mag-chopsticks. Hindi naman nakakahiya na kumakain kayo tapos nagkanda hulog-hulog na yung pagkain dahil hindi kayo marunong mag-chopsticks. Act like a pro. Act like a pro. Yan ang pinagsasasabi mo, Ashley. Isa pang tips. Hindi uso dito yung yung tipping sa restaurant. Hindi katulad sa Pinas na pag kumain kayo, akala mo rich. Kailangan pag umalis may tip. Dito hindi uso yun.
Pag binigyan mo ng tip siguro yung nandun sa restaurant yung nagsaserve, baka sabi, iba tulaang sa iyo yun. Kasi, kaya din, may pera ka. Joke lang. Hindi talaga uso dito yung pagbibigay ng tip sa restaurant. Siguro kung dun kayo papasok sa mga, alam niyo, may mga service, like, magmamasahe, yung pupasok kayo dun sa mga karaoke na merong mga, alam mo yun, may extra service, ayun, magbigay kayo ng tip doon. Ibig sabihin, pag nagbigay kayo ng tip, nagustuhan nyo yung kanilang serbisyo. Yun na yun. So, medyo tipid dito pag sa restaurant kayo kumain. Walang tip pero doon kayo malalakihan sa presyo ng pagkain. Yun yun. Gift giving. So, gifts are a big deal here. So, think of it like leveling up your friendship. The better the gift, the higher the level. So, kung ibig sabihin, alam niyo yun, mas maganda yung treatment sa inyo ng inyong ka-work, ng inyong team leader, ng inyong sadyangnim, ng mga nakapanjangnim, kung kayo ay mahilig magbigay ng regalo. Ano yun? The higher the price of your gift, the higher level din yung treatment sa inyo. Napansin ko yan, kahit sa work namin, meron talagang ganun na medyo marunong magsipsip. Yung bigay ng regalo, iba yung treatment talaga dun sa tao na mahilig magbigay at dun sa hindi nagbibigay na kuripot. Kaya pag nandito kayo sa Korea, huwag kayong masyadong kuripot dun sa mga teamjangnim nyo or sa mga co-work nyo. Dapat pag may ginawa sa inyo, may binigay sa inyo, marunong kayong mag-appreciate. Hindi lang thank you. Hindi uso dito yung thank you lang. Kailangan meron kayong ibibigay in return. So, hindi naman, since mga foreigner naman kayo dito, hindi nyo kailangan magbigay ng mga mamahalin like Prada, Chanel na mga bag. Hindi naman ganun. Kahit nga simpleng kape lang halimbawa sa break time, team leader nyo, bilhan nyo kahit isang kape, isang tinapay, alam mo yun, tuwang-tuwa na yung mga yan. Simple lang kaligayahan ng mga Koreano, magbigay lang kayo ng regalo. Hindi naman totaling regalo, magbigay kayo ng konting padulas. Marunong kayo dapat magsipsip, yun yan. Pinaarte pa giving gift daw. Tapos yung social norms dito, so yung personal space can be a bit tighter here. Parang, yung mga Koreano kasi, hindi sila mahilig dun sa, kahit sa work, alam niyo, hindi sila mahilig na tropa-tropa. Hindi ganon. Kanya-kanya dito. Huwag kang makipagkaibigan sa ka-work mo. Yun yung kanilang nila. Hindi ka pumasok sa trabaho para makipagtropa. Parang ganon. Huwag yung, alam mo yun, pag, sa atin, di ba, pag nagtrabaho ka, parang, yung lahat sa work mo, kaibigan mo. Dito hindi. Trabaho ay trabaho. Kaibigan ay kaibigan. Yun dito. Tapos, hindi uso dito yung public displays of affection. So, save your hugs and your kisses in private moments nyo. Kaya pala, pansin ko, ang daming mga motel dito. Kaya wala kayong masyadong makikita sa daan na naghahalikan, nagyayakapan. Hindi katulad sa Pinas. Kahit saan ka lumingon, parang ang daming ganun. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Meron din naman kayong makikita mga naghahalikan. Yung mga simple lang, mga sweet gestures. Pero sa mga kabataan nyo lang yung makikita. Hindi sila ganun ka-showy sa Korea. Kaya kung gusto nyo ng mga ganun-ganun, ay pumasok na lamang ho kayo sa motel. Ang dami dyan. Tigsama na 40K nga lang yata or 60K Next, pinakalas naman yung public behavior. So, be quiet and respectful in public spaces, especially sa mga public transportation. Nagagalit yung mga adyo, mga lola pag maingay kayo sa bus or sa train. Dapat tahimik lang kayo. Sipin nyo na lang na nagdidisco kayo ng tahimik. Yun. Have a good time without the noise. Yun lang, sarili ninyo na lang. Huwag masyadong maingay sa public places. Yun na yun. So, if you think this video is helpful, follow nyo na lang po ako and paka-share na din. Thank you! Bye-bye mga kabayan. Pasensya na maarte. Pa-cute lang. Ako gumawa ng effect na yan Gamitin nyo. Ang ganda. Bye-bye. Arte mo, Ashley to.